masakit na pakiramdam. Parang pressure or parang may nakadagan. Crampy. Maaari itong umabot hanggang sa likuran, even sa inner thighs. Hindi sila makatayo. Hindi siya nawawala. Nagtatagal siya ng more than 3 days, tapos na yung regla mo, masakit pa din. At risk ay mga babae na nagregla bago mag 12 years old. Dapat ay magpatingin na sa OBGYN. Dapat ay magpatingin na sa OBGYN. Kumusta mga kababayan? Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang very common na symptom na nararanasan pero ng mga kababaihan lamang. Ito ang tinatawag na dysmenorrhea or menstrual cramps. And today, to discuss this with us is of course our resident doctor and resource person, Dr. Bien Canlas. And syempre, ako si Glenn, ang Managing Director ng Medico.ph. As usual, diretsahan po tayo. Doc Bien, ano ba itong dysmenorrhea o menstrual cramps? Yan, no? Kapag sinabi natin yung dysmenorrhea or menstrual cramps, yan yung mga nararanasan ng kababaihan na pananakit sa kanilang puson dahil yan sa pagkocontract ng uterus. Dahil kapag nagme-mens tayo, tinatry ng uterus na ilabas yung mga lining, yung pangangapal sa loob ng uterus. Yun yung nakita natin na dugo. No, kapag napapalakas yung pag-contract ng uterus, nagkakaroon ng masakit na pakiramdam. Maari itong parang pressure or parang may nakadagan. Maari din na crampy, no? Yung pakiramdam ng sakit. Maari itong umabot hanggang sa likuran, even sa inner thighs. So, kumbaga, yung mga iba, mas malala than others. Meron pang mga babaeng hindi nakaka-experience ito. Yes, normal lang din, no? Kung wala kayong nararamdaman na gano'n, wow, blessed, no? Kung wala kayong dysmenorrhea or menstrual cramps. Although 60%, sabi ng mga studies, no, around 60% of women experience dysmenorrhea. Mga 5 to 15% nakakaranas ng severe na klase ng dysmenorrhea. Yun yung mga, minsan, nung college ako, may mga ibang hindi makakapasok ng school, di ba? Hindi makakapasok ng trabaho, mag-absent sila dahil sobrang sakit, hindi sila makatayo. So, medyo kung meron blessed na hindi nakakaramdam, meron din namang, kumbaga, yung wetting ng buhay, yung tinamaan mo yung malas ng konti. So, yeah, meron palang ganun. So, itong dysmenorrhea, Doc Bien, anong age usually nangyayari to kung meron man? Wala siyang pinipili na age, no? Although, ang mga at risk ay mga babae na nagregla bago mag 12 years old. So, higher yung risk mo na magka-dysmenorrhea. Higher din yung risk mo na magka-dysmenorrhea kung yung nanay mo ay nakakaranas ng dysmenorrhea. Most likely, makakaranas ka din. Kung ikaw ay nagsusmoke, higher risk ng dysmenorrhea. Kung mataas ang intake ng caffeine, pwede rin, no? Dahil pwede nun mas-strengthen yung pag-contract ng ating uterus. So, maraming factors na pwedeng mag-contribute to. Okay. So, kumbaga hindi, pero kung nagka-caffeine ka, kunyari ma-soft drinks ka or makape ka, hindi naman guaranteed na Hindi naman, makakaranas, di oo, ba? hindi naman. Kumbaga kung nararanasan mo na yung menstrual cramps, maaari na mag-worsen pa. Okay. So, itong menstrual cramps, ang dahilan lang ba niya ay period or may possible pang iba na dahilan? Magandang tanong, no? So, ang menstrual cramps, kung yung mild to moderate na menstrual cramps, maaring normal lang. Tapos kung ito naman ay nawawala kapag nawala na yung regla, no? So, pero kung hindi siya nawawala, kung nagtatagal siya ng more than 3 days, tapos kahit tapos na yung regla mo, masakit pa din, or hindi ka naman naniregla pero nandun pa rin yung pananakit, yung pressure, no? Dapat ay magpatingin na sa OBGYN para ma-check ang iba pang dahilan ng menstrual cramps. Maari kasing merong infection. So, pelvic inflammatory disease, isa yon, no? Maari rin baka merong bukol o kaya pangangapal ng uterine lining. Pwede yon, no? Maaring merong endometriosis. So, isa rin yon. So, maraming mga pwedeng makakontribute ng pagkakaroon ng dysmenorrhea. Okay. So, for most women, hindi naman malaking concern 'to Yes. kung makakaramdam ng mild, 'di ba? Yes. Okay. Pero kung medyo matagal at sobrang sakit, dun tayo dapat kumonsulta. Yes. And sabi mo nga, Doc Bien, sa OB-GYN tayo papatingin 'pag ganito. Yes. Okay. So, para dun sa mga cases na medyo malas, matagal, wala ng period, may ganun pa rin na pananakit, ano usually yung ma expect nila sa dalaw nila sa OB-GYN?
Ang common na i-check ng doktor kung meron kayong severe na dysmenorrhea o kaya prolonged na dysmenorrhea, pelvic exam. Mm. So, magpapasok ng speculum sa may vagina para i-check ang vagina and cervix. Pwede ring mag-request ng ultrasound kung wala naman silang nakita doon, no? Maaring mag-check gamit ang ultrasound and even hysteroscopy. So, yung mismong loob ng uterus ay i-check nila gagamit sila ng maliit na camera. So, maaari yun. So, based dun sa mga yon, kung talagang hindi pa rin nakita, maaari din na laparoscopy. So, titignan na yung kabuuan, no? Hindi lang yung uterus, maaaring tignan yung ibang parte pa ng reproductive system ng babae. So, medyo may mga camera na involved dito. Yes. Hindi siya madadaan sa ultrasound? Maaari naman, no? Usually, yun ang first step, no? So, kapagka meron lang silang dahilan kung para i-probe pa, no? Saka lang magpo-proceed dun sa mga nangangailangan nyo ng camera. Okay, so at least meron palang hindi invasive na Yes, meron. test na pwedeng gawin. Okay. Usually paano mama-manage 'to? For example, dun sa mga mas milder tsaka cases na wala namang underlying, ano ang mapapayo mo, Doc Bien, kung papaano i-handle itong ganitong mga discomfort o pananakit? Yes, no? So, ang cause kasi ng pananakit is yung pagtaas ng prostaglandins, no, sa ating dugo. So, kapagka malapit ng magregla, usually 1 day before tumataas na yon. Kaya 1 day before ng regla, sumasakit na. So, up to 3 days pwede, no? Kapag ganun, kailangan lang natin pain management. So, maaari tayong mag-take ng non-steroidal anti-inflammatory drugs. Yung common natin is yung ibuprofen or naproxen. Yan yung generic names nila, no? Maari din naman kung allergic ka, pwedeng mag-take ng paracetamol. And of course, involved din dito ay hormone therapy. So, yung mga babae na nagte-take ng mga pills, yung mga hormones natin, no, in tablet form, napatunayan na nare-lessen yung kanilang dysmenorrhea. Meron din naman tayong Like birth control pills ba? yes, birth control pills, oo, no? So, makakatulong yung mga yun para mabawasan ang dysmenorrhea. Makakatulong din yung mga hindi involved ang pag-inom ng gamot tulad ng heating pads or hot water bottle, yon, no? Pag-avoid ng caffeine, pag-avoid ng paninigarilyo at pag-inom ng alak, and regular na pag-exercise. Dahil napatunayan din yon na kung regular kayo nag-exercise, nababawasan yung severity ng cramps. Huwag niyong underestimate 'yun. Minsan yung mga libre lang, yun pa yung effective talaga, eh, 'no? Yes, oo. Okay. So ano, ang dami pala ng puwedeng gawin. As usual, sa dami-dami na napag-usapan natin, Doc Bien, ng mga conditions dito, pati kami ni Doctor So, mga sakit sa katawan, lagi lumalabas lifestyle, tamang pagkain, tamang pahinga, exercise, makakatulong. So, kung nabubuhay ka ng healthy, siguro less pronounced yung effects ng even dysmenorrhea. Yes. Okay. Yung mga ano, yung mga may siguro quickly lang, siyempre hindi naman specifically about sa mga condition na yun yung video na 'to. Pero yung mga ibang possible causes, yung may lump, may infection, paano usually tinitreat yung mga ito, Doc Bien? So, dun sa mga nabanggit natin kanina, no, yung secondary na dysmenorrhea, no, kapag ganun, depende dun sa naging dahilan. So, kung infection, antibiotics, no, pero dapat, again, nagkonsulta. No? So, hindi po tayo magsa-self-medicate ng antibiotics. Wag po, utang na loob. Delikado. And of course, kung bukol naman, no, mass sa uterus, kailangan natin talaga mag-consult with OBGYN para ma-discuss natin kung ano yung mga pwedeng gawin. Maaaring tatanggalin o kaya maaaring obserbahan, no? Even sa endometriosis, ganun din. So, madalas kapag mga sa uterus monitoring, no, ang very important. So, i-monitor yan via ultrasounds, ganyan, no? So, pero kung ano pa rin ang in-advise nila, yun pa rin yung gagawin natin. Wag na po tayong mag-go-Google at mag-self-medicate at magpatingin sa kung kaninong hindi eksperto. Totoo po yun. Dito kahit doktor si Doc Bien and si Doctor So at nagbibigay sila ng information, tandaan po natin ang internet ay hindi substitute ng totoong clinic at totoong laboratorio. Kasi in general nilang dinidiscuss itong mga bagay na 'to, eh. Pero ang doktor mo lang na nag-examine sa'yo physically and in person, siya lang makakapagsabi ng estado ng health mo talaga. Anything other than that, potentially dangerous, 'di ba, Doc, yan? Yes, oo. Okay. So, yun, maraming mga treatments pala para i-management itong dysmenorrhea, and even 'pag secondary o may underlying condition, may mga treatments pa rin na mailalapat. So, any other advice, Doc Bien, before we finish up dito sa topic na 'to?
Ang dysmenorrhea ay hindi preventable unfortunately, pero marami tayong pwedeng gawin para mabawasan yung severity at duration ng dysmenorrhea. Okay, so yun, inevitable, na mangyayari, mararamdaman at mararamdaman, pero nasa sa'yo kung paano mo ima-manage. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner for the day, si Dr. Bian Canlas, ang ating resident doctor and resource person. Sa ngalan po ng aking partner, hindi ng crime, si Dr. Anthony So, kami ay nagsasabing stay happy, stay healthy, and we'll see you sa next video. Bye-bye!